We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. 2 taong gulang na bata, nalapnos ang dibdib at tiyan matapos mabuhusan ng bagong timplang kape. Exclusive, 4 na taong gulang na batang lalaki, sinakmal ng aso sa mukha. Supply ng puting sibuyas, sapat hanggang sa buwan ng Agosto. Presyo nito, hindi dapat tumaas ayon sa Sinag. At ating lasapin ang linamnam ng longganisa na may malunggay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sinakmal ng aso sa muka ang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Calasiao, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Trauma ang inabot ng 4 na taong gulang na bata matapos umanong sakmali ng aso ang kanyang mukha sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan noong Biyernes, June 28. Kwento ng kanyang lola, naglalaro ang kanyang apo sa gilid ng kalsada nang bigla siyang atakihin ng aso hanggang sa sakmalin sa mukha. Biglang nagtagtakbuhan ng mga bata dyan tapos dumaan yung aso. Yung wab sabi niya. Dito niya na sa mata. Buti rin hindi nabulag eh. Ito pa yung gas-gas niyo. Pinaturukan na ng anti-rabies vaccine ang biktima na sinagot ng may-ari ng aso. Ayon sa Center for Health Development Region 1, mahalagang makumpleto ang bakuna kontra rabies sa mga biktima ng animal bite. Sa datos ng ahensya mula Enero hanggang Hunyo, 9 na ang naitalang namatay dahil sa rabies sa Pangasinan. So ang rabies po kasi kapag tumama po yan sa isang tao at nagkaroon po ng sintomas, 100% fatal po iyan. Pero ang ganitong kaso ng animal bite ang nais iwasan sa barangay, kaya hinigpitan pa ang implementasyon ng Aso Mo Itali Mo Ordinance. Nagkalat sa barangay ang mga karatula na naglalaman ng paunawa. Nakaimprenta rin ng multang 500 pesos na ipapataw sa mga lalabag. Alam naman natin sir kung ang tao pag nakakagat makakadisgrasya sa tao yon, pwede pang ikamatay, kaya tayo po nag-strictly implementin po yung Aso Mo Itali Mo sir. Ayon sa barangay council, umabot na sa 8 pet owner sa barangay ang pinagmulta dahil hinahayaan nilang pag-alagala ang kanilang alagang aso. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nalapnos naman ang dibdib at tiyan ng 2 taong gulang na bata sa Balasigi, Pangasinan matapos na mabuhusan ng bagong timplang kape. At fishbowl vendor sa Lawag City, nalapnos din ang braso at likod matapos magliyab ang lutuan. Tutukan sa report. Lapnos sa dibdib at tiyan ng tinamo ng 2 taong gulang na batang lalaki matapos aksidenteng mabuhusan ng mainit na kape sa kanilang bahay sa Barangay Calbug, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa ina ng bata, nagtimpla siya ng kape saka inilapag sa mesa. Pero hindi niya namalayan na inabot ito ng kanyang anak at nabuhos sa kanya. Kapag nagluto po ako, narinig ko po na umiyak na po siya. Tapos yun, tapos nung nabuhusan na po siya, doon po siya duwak po sa biyanan ko. Tapos kasi nataranta na po ako noon. Ipinakonsulta na sa doktor ang bata at neresitahan na rin ng gamot. Ang problema, may kataasan daw ang presyo ng gamot, bagay na hirap tustusan ng pamilya. O may extra lang sa bukid ang ama ng bata, nananawagan sila ng tulong. Hindi po ako walang po akong tulog kasi lagi po ako napupuwet sa kanya. Kasi halos hindi na po ako makatrabaho sa bahay namin. Kasi dahil po sa kanya, dahil po sa paso niya, sir. Kasi meron pa po akong bibing maliit. kapag hindi po nagamot ng maayos, hindi po nabigyan ng antibacterial, maaari pong
mag-lead sa tinatawag nating sepsis o yung bloodstream infection. Nalapnos ang braso at kilikili ng 41 anyos na fishbowl vendor mula sa Lawag City matapos magliyap ang kanyang lutuan. Ayon sa biktima, nagluluto siya ng fishbowl sa gilid ng kalsada nang mangyari ang insidente. Sinubukan daw apulahin gamit ang basahan pero nalapnos ang braso dahil sa lakas ng apoy. Agad namang tumulong ang mga residente sa lugar at naapula ang apoy. Nasunog ang kanyang food cart pati ang motorsiklo. Dinala sa ospital ang biktima. Ayon sa BFP, nagkaroon ng leak ang gamit na LPG. Russell Simorio, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sonny Angara bilang bagong Department of Education Secretary. Ito matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte noong June 19. Sa isang statement, ipinahayag ni Senator Angara ang kanyang pasasalamat sa Pangulo sa pag-a-appoint sa kanya bilang kalihim ng DepEd. Tinatanggap daw niya ang responsibilidad ng buong kababaang loob at may hangarin ng tapat na pagdilingkod. Itutuloy daw niya ang layunin ng DepEd na magkaroon ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Supply ng puting sibuyas sapat hanggang sa buwan ng Agosto. Presyo hindi dapat tumaas ayon sa Sinag. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galvan. Galing na sa cold storage facility ang mga ibinibentang sibuyas sa San Fabian Public Market. 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas, habang 90 hanggang 100 pesos naman ang kada kilo ng pulang sibuyas. Ayon sa mga industriya ng agrikultura, hindi na dapat pang tumaas ang presyo ng sibuyas dahil sapat naman ang supply nito. Dapat wala, no? Kasi ang stocks, yung puting abot pa ng August, pero mag-i-issue na ng DA ng importation mga July. So wala tayong nakitang problema yung stock ng puting sibuyas. Sa monitoring ng Sinag, aabot hanggang Desyembre ang supply ng pulang sibuyas. Hindi rin nangangamba ang mga negosyante sa supply ng sibuyas, kaya hindi raw sila nag-aangkat ng maramihan ngayon. Hindi, konti-konti lang mamang kinukuha namin. Dahil baka mabulok, ma'am. Kasi ito galing storage na to kasi, ma'am. Samantala, halos doble itinaas sa presyo ng gulay ngayong unang linggo ng Hulyo. Pinakaapektado ang presyo ng Highland vegetable. Nasa 80 pesos kada kilo ngayon ang repolyo na dating nasa 40 pesos, habang ang Benguet beans na dating 60 pesos kada kilo. Ngayon, nasa 120 pesos kada kilo na. Kukonti ang supply dahil sa epekto ng pag-ulan sa bahagi ng Benguet. Sabi namin mataas ang presyo. Pero yung iba nakakaawa naman yung bumibili, oo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pagkakaroon ng karagdagang 200 free Wi-Fi sites sa Pangasinan, target ng DICT. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw Dungka. Naging bahagi na ng ating pamumuhay ang paggamit ng internet. Daan ito upang magkaroon ng mabilis na komunikasyon, malaman ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Makatutulong din ito sa pagkakaroon ng maayos na transaksyon sa anumang negosyo at personal na bagay. Para naman sa college student na si Francis Cabrera, mahalagang internet para sa kanyang pag-aaral, lalo na sa online class. Pero may pagkakaroon na hirap daw siyang kumonek sa Wi-Fi dahil sa poor signal. Para po sa online class po, maganda po yung free Wi-Fi. Tapos sa online class po, ganun po, sa mga activities sa school. Ayon sa Department of Information, Communication and Technology, target na malagyan ng free Wi-Fi sites lalo na ang mga pampublikong lugar tulad ng paaralan, ospital at ilang public plaza. Sa ngayon, nasa 330 free Wi-Fi sites na ang itinayo sa probinsya ng Pangasinan. Kaya nitong makapagbigay ng aabot sa 50 hanggang 200 Mbps o megabits per second na bandwidth. Nasa mahigit 200 free Wi-Fi sites na ang target na maipatayo sa probinsya. May mga GIDA sites po dito sa Pangasinan, which is the geographical isolated disadvantaged areas po, na tinatarget na rin po ng DICT para ma-provide po sila yung mga areas po na wala po talagang connectivity. Tiniyak naman ng DICT ang mahigpit na cybersecurity sa mga internet users na gagamit ng free Wi-Fi. Pinapaalalahanan naman ng publiko na maging maingat at responsable sa paggamit ng internet. Nakakatulong po siya in terms of education, in terms of fast transactions po dito na nakakapag-access na po lahat po sa internet.
Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sa ibang balita, pagpaparami ng kamyas isinasagawa sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report ni Joan Punsoy. Ang mga residente sa Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan, hinihikayat na magtanim ng puno ng kamyas sa kanilang bakuran. Hindi lang ito magagamit sa pagluluto ng ulam. Pinapalawak din kasi ang produksyon ng prunes gamit ang bunga ng kamyas. Ang 71 years old na si Lourdes Romero ang nasa likod ng nasabing produkto. Itong recipe ito, minana ko pa sa mother ko. Kaya tinuro niya sa akin, tapos ginawa namin sa association namin. Kasama niya sa kabuhayan ang iba pang kababaihan sa barangay. Ang mga nahugasang bunga ng kamyas, tinutusok ng tinidor para maalis ang sobrang katas ng bunga. Saka ito ibababad sa tubig na may apog sa loob ng isang araw. Muli itong babanlawan hanggang malinisan. Iluluto sa kawa na may muscovado sugar at cinnamon powder. Kapag naluto na, ipatutuyo ito sa ilalim ng araw sa loob ng 5 to 6 days. Ito yung bunga ng kamyas na freshly picked sa halaman. Ito'y perfect na pangluto sa sinigang dahil sa perfect nitong asim. Masarap isawsaw sa asin. Pero kapag na-process na ito yung produkto ng Barangay Landas na tinatawag na kamyas prunes. So ano nga bang lasa nito? Totally wala ng asim na natitikman. Matamis itong produkto dahil 5 to 6 hours niluto sa muscovado sugar at the same time sa cinnamon. Kaya hindi ito for sinigang, pero perfect ito for dessert. At the same time, ginagamit din daw ito na alternative ng pasas, especially kapag gumagawa nga ng mga salad. Ang natural na bunga ng kamyas ay mayaman sa bitamina at mineral, lalo na ang vitamin C na nagpapalakas ng resistensya. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pansamantalang ipinatupad ang one-way traffic scheme sa Doyala Street sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa inaayos na drainage system. Naritong report. Ipinatutupad ang one-way traffic scheme sa Doyala Street sa Mangaldan, Pangasinan para umano hindi maabala ang pagsasaayos ng drainage system sa nasabing kalsada. May piling ruta na maaring dumaan sa kalsada. Yung nanggagaling sa rotonda ay papasok po iyon. Kung galing ho ng barangay na Balwan, Ostium or Mapandan, dito na ho sila kakanan sa may Sirapica Street. Going po sa may Sanggunian, Bayan, Speed Drive. Ramdam ang trapiko sa Doyala Street. Napapalayo rin ang ruta ng ilang motorista. Umiikot pa dun sa kabilang kanto sa Banawang East. Opo, lumiliko pa doon. Doon ang daanan kasi ng alternatibong Yung kuwan kasi, alternatibong na shortcut. Wala na. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ipinatutupad ang temporary traffic scheme. Pagka natapos na yung paghuhukay po doon sa drainage, hindi na magagamit yung malaking backhoe, ibabalik din sa normal yung buwan na yun. Bukod sa mga traffic enforcer ng Poso, nakaalalay rin ang mga kawani ng barangay na nakakasakop sa Doyala Street. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pagtatapon ng upos ng mga sigarilyo at basura sa mga kanal sa Dagupan City, mahigpit na tinututukan ngayon ng Waste Management Division. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, mahigpit na ipinatutupad ng otoridad ang iba't ibang ordinansa lalo na sa bawal na pagtatapon ng basura sa hindi angkop na lugar. Isa sa mahigpit na tututukan ng Waste Management Division, katuwang ang Task Force Disiplina, ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo at basura sa ilang drainage system sa Dagupan City. Nagdudulot din ng masangsang na amoy ang basura sa lugar. Ayon sa monitoring ng WMD, marami na raw nahuhuli ang task force. Kaya naman, hindi maiwasan ng ilang negosyante at mamimili na maapektuhan. Nasa kanila na yun kung
isasaayos nila yung pagtapon ng ano. Kung minsan maraming bisita na ano bang ganito? Masangsang ang amoy, sabi ng ma'am. Okay lang naman po. Kasi masipag naman silang naglilinis. Ayon sa Waste Management Division, puspusan ng pagsasagawa ng flushing sa lugar upang mawala ang masangsang na amoy lalo na sa ilang pamilyan sa lungsod tulad ng Magsaysay Fish Market. Araw-araw din ang kanilang pangongolekta ng basura sa bahagi ng Central Business District sa lungsod. Makikooperate tayo sa ating mga ordinansa and huwag po natin gawin yung bawal kasi pag nahuli tayo, magmumulta tayo. Chris, ayon sa Waste Management Division ay patuloy ang kanilang pagsasagawa ng shifting sa kanilang manpower para sa puspusang pagsasagawa ng clearing operation lalo na sa Central Business District. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Itutuloy na ngayong Hulyo ang konstruksyon ng Barangay Hall ng Longos sa Calasiao, Pangasinan na mahigit isang taon nang nakatenga dahil sa kawalan daw ng pondo. Ang detalye sa report. Nagtitiis sa masigib at lumang barangay hall ang mga opisyal ng Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan. Hindi pa sila makalipat sa ginagawang bagong barangay hall dahil natenga ang konstruksyon nito. 2023 nang matigil ang konstruksyon ng gusali matapos umanong maubos ang aabot sa 4 million pesos na naunang pondo para sa Phase 1 at Phase 2. Natigil po yan dahil yung pondo nun, naubos na yung pondo nun na ginamit doon sa pag-construction po doon. Pero magandang balita dahil itutuloy na ngayong Hulyo ang konstruksyon ng barangay hall. Nakakuha mga opisyal ng panibagong 1.5 million pesos na pondo mula sa LGU. Maliit pa rin daw ito kung tutuusin pero ang importante, umuusad ang proyekto. 2 palapag itong ginagawang barangay hall dito sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa Barangay Council, sa oras na matapos itong ang ginagawang istruktura mas mapapalawak o mas maraming residente dito sa barangay ang kanilang masiserbisyuhan. Malaking bagay sa mga residente na magkaroon ng maayos na barangay hall para mapabilis ang mga transaksyon. Hindi ka na mahihirapan kung diyan ka nakukuha ang barangay clearance. Ayon sa Barangay Council, hindi aabandonahin ang lumang barangay hall kapag natapos na ang bagong bulwagan ng barangay. Makabago na yung panahon ngayon, lumilipas na parang luma na din. Pero hindi rin po yun masasayang dahil yung plano po natin doon sir is magiging po siguro yun, daycare. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Bagong pension booster program inulunsad ng Social Security System sa Dagupan City. Alamin yan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Inilunsad ng Social Security System ang bagong pension booster na layong mapataas ang retirement fund ng mga benepisyaryo. Ito ang tinatawag na My SSS Pension Booster na mula sa dating programang Workers Investment and Savings Program o WISP. Ito ay bahagi ng mga reforma na nakapaloob sa RA 11199 o ang Social Security Act of 2018. Ang goal na binigay is that we can give for 2024 a 7.2% income. Sa ilalim ng bagong pension booster, automatic na mai-enroll ang SSS member na naguhulog sa regular program, habang ang naguhulog sa voluntary program ay maaaring mag-enroll sa savings plan. 500 pesos ang minimum na hulog ng kada miyembro, pero pwede itong dagdagan dahil walang limit ang pwedeng ihulog sa pension booster. Importante pag tumanda, mayroong mayroong matatanggap. Ngayon pag matanda na, wala nang trabaho, para mayroong pagkukuhanan ng budget. Para mas lalong maipaalam sa mga miyembro ang bagong pension booster, nag-iikot ang SSS sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Pumunta kami sa mga barangay, sa mga malalayong barangay, sa mga munisipyo, para magbigay serbisyo sa kanila. Samantala, pinahihintulutan din ang withdrawal ng kita ng bawat miyembro kapag umabot na sa 5 taon ang savings nito. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit sa 200 malunggay cuttings itinanim sa isang barangay sa Lawag City bilang bahagi ng 4th Malunggay Festival. Silipin sa report ni CJ Turida.
Aabot sa 220 na malunggay cuttings ang itinanim ng mga barangay official, agriculture office at ilang empleyado ng Lawag City LGU sa gilid ng kalsada sa barangay Baksil South. Layo ng LGU na palawigin ang pagtatanim ng malunggay sa mga komunidad para ipromote ang pagkain ng malunggay bilang masustansyang gulay. Kamakailan, itinampok din sa Malunggay Festival ang iba't ibang produkto mula sa malunggay. Mula sa malunggay coffee at cookies hanggang sa malunggay ice cream. Nais din ng LGU na i-explore pa ang medical properties ng malunggay. I-process tayo, digiti ma-produce tayo ng marunggay into food, into perfume, into oil. Basically, instead of nga imula tayo lang isuna nga pang dinengdeng, at dan digiti sa bali nga products. In Japan apo, te seed lang apo iti marunggay apo ket nakan importante ka nakangini na kanyada. Once nga ma-reach tayo the level apo that we could supply na to outside, probably dito may sumarunong nga gakat tayo. Balak ng LGU na tawaging Malunggay Boulevard ang lugar na tinaniman ng malunggay cuttings. May itatalaga raw na tagadilig at tagapag-alaga ng mga malunggay para masigurong hindi ito masasayang. Parte ang aktibidad ng Malunggay Festival na bahagi ng 59th Charter Celebration ng Lawag City. Kasama si Rebs Velasco, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lubak-lubak at maputik na daan sa Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente ngayong tag-ulan. May ulat si Joan Punsoy. Buti na lang daw at maaraw ngayon, kaya pansamantalang natuyo ang maputik at lubak-lubak na daan sa Sitio 7 ng Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan. Problema ito ng mga residente at mga motorista na lumulubog pa ang sasakyan sa maputik na daan. Kasi maputik, pag pumapasok ng mga bata, kawawa sila. Request namin kay Kap, tatambunan yung daanan namin. Pati yung mga motor, kawawa din. Ayon sa Barangay Council, mahigit 100 pamilya ang apektado sa maputik at lubak-lubak na kalsada na nagsisilbering boundary route ng kalapit barangay. Sinimulan ng pagtatabon sa kalsada, lalagyan pa raw ito ng graba. Pero itong lalagyan natin ng panibagong tabon, yan yung boundary ng Landas o Sium, magiging shortcut na daan nila. Pero hindi pa raw ito sesimentohin dahil sa kakulangan ng pondo. Farm to market road sana, kaya lang kulang sa requirement, 3 meters lang yun. Ang required ng kanila is 5 meters, kaya pinakausapan ko yung mga may-ari na magdodonate sila ng kahit na 1 meter. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga fish vendors sa Vigan Public Market mahigit 1 taon nang nasa temporary stalls dahil sa pagsasaayos ng wet section ng palengke. Sudan sa report ni Ivy Hernando. Mahigit 1 taon nang nakapwesto sa parking area sa likod ng Vigan Public Market ang mga fish vendor para bigyang daan ang rehabilitasyon sa kanilang pwesto sa second floor. Tapos na ang rehabilitasyon at nakatakda na sana ang paglipat ng mga tenant, pero naunsyami pa dahil hindi raw maganda ang pagsasaayos ng sewerage system ng wet section. Sa unang proyekto, nilagay sa ilalim ng mga lamesa ang tubo, ngunit nagkaroon ng leak sa mga pwesto sa first floor kaya muling binago. Imbes na sa baba ng lamesa dadaan yung tubo, nilagay na lang dun sa may harap niya. Saka yung maintenance niya medyo talagang hindi na mahirapan yung boys natin. Kasi nandun na mismo. Mas malaking tubo na ang ginamit at hiwalay na ang drainage sa floor. Bali yung benefits kasi dito, pag nag-plug dito yung sang lamesa, alam natin kung sino. Kasi lantad na rin siya. Kasi kita natin dito sa may P-trap. Magiging maluwag daw ang silong ng mga lamesa para sa cooler ng mga fish vendor, pero kanilang hiling. Marikatan kami amam taday podo na kinuag todo matudwang kami. No mabalin na ma'am dayay baybayada mi ko mga 20 pesos idi nga to. May cut kumapay lang tada kami tinagi-provide ti lamisaan mi dito ibaba. Ayon sa pamunuan ng public market, bago matapos ang taon, inaasahang lilipat ang mga tindera. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Patay matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman ng 56 anyos na construction worker sa Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng otoridad, magpapaalam na raw sana ang biktima ng bigla silang magkapikunan ng sospek. Dahil sa kalasingan, kumuha ng itak ang biktima sa kanyang tricycle. Pero naagaw ito ng sospek nang sila ay magpambuno na siyang ginamit niya sa pananaksak. Naresto ang sospek sa hot pursuit operation ng PNP. Wala pa siyang pahayag. Samantala, idinaan naman sa parada ang kick-off ceremony ng 37th Cordillera Day. Nagpatunog din ng gong ang mga Cordilleran bilang bahagi ng pagdiriwang. Muling nanawagan ng mga lider sa gobyerno na magsagawa ng plebisito upang maging autonomous region ang Cordillera. Handa na raw ang mga mamamayan sa Cordillera sa panibagong plebisito. Magiging pamana raw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisakatuparan ang otonomiya ng Cordillera. Dismayado ang Ilocos Sur Provincial Government sa kawalan daw ng tulong ng mga ahensya ng national government hinggil sa mga natagpuang shabu sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivy Hernando. Dismayado ang Ilocos Sur Provincial Government sa kawalan daw ng aksyon ng ilang national government agencies kaugnay sa mga nadiskubreng shabu na palutang-lutang sa baybayin ng Ilocos. Sa pinakahuling inventaryo ng PNP at PIDEA, 88 bloke na ng shabu na may Chinese markings ang natagpuan ng mga mangingisda mula June 24. Nagkakahalaga ito ng mahigit kalahating bilyong piso. Nakipag-ugnayan na rin daw ang Kapitolyo sa Philippine Army para sa air asset ng NOLCOM pero wala pang dumarating. So we appeal to the national government. Kung sino man ang may mga asset dyan, air asset, sea asset, tulungan po naman ninyo kami dito. Pinagpipista na po kami dito, but I want to correct. Hindi po dito sa Ilocos Sur galing yung shabu. Iba't ibang national agencies na ang nilapitan ng provincial government at Police Provincial Office ng Ilocos Sur para sana tumulong sa investigasyon, partikular na sa Seaborne Patrol, ngunit wala pang tumugon. Matatandaan na mga mismong mangingisda pa ng bayan ng Kawayan ang tumulong sa mga nooy na stranded na tropa ng PNP, Maritime at Coast Guard makaraang mabutas ang kanilang bangka sa kalagitnaan ng kanilang pagpapatrolya sa dagat. Samantala, kasado na ang pagsusunog sa mga shabu sa darating na linggo at isa sa publiko ito ayon sa PNP at PIDEA para sa transparency. Ang allowed is through incineration po request ng mga members ng PIPO na susunugin in public para makita nila. Nauna nang nabigay ng pabuya ang provincial government sa mga mangingisdang nakarecover at nagsuko sa mga shabu. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Apat na kasapi ng Cagayan Police na idinadawit sa large-scale paluwagan scam ang inimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation. Ito matapos na makatanggap ng mahigit sa 150 na reklamo ang Cagayan PNP at abot sa 200 reklamo naman ang tanggapan ng NBI hinggil sa Ponzi scheme o pyramiding scheme na sangkot ang 4 na pulis. Inaalam pa kung gaano na kalaking halaga ng pera ang nakulimbat ng mga ito sa kanilang modus. Pero under restricted status na raw ang mga akusadong pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Suportado rin ng provincial government at city government ang investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng large-scale paluwagan scam. Nasunog ang isang bahay sa Santa Barbara, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Masaklap ang sinapit ng padre de pamilyang si Mang Darwin mula sa barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan. Gabi ng June 28, lumabas siya ng bahay para manghiram ng pera sa kaibigan upang may pambili sila ng bigas. Pero ilang minuto lang, itinawag sa kanya na nasusunog na ang kanilang bahay. Kita sa cellphone video ang pagtupok ng apoy sa kanilang bahay. Sobrang sakit, nalulumo nung pagdating ko dito nung gabi, nakita ko na yung bahay talagang natupok na ng apoy. Para na akong nag-collapse. Nakalabas sa nasusunog na bahay ang 2 anak ni Mang Darwin at ang kanyang ama. Nagsimula raw ang sunog sa kusina na mabilis kumalat sa buong bahay. Bigla niya na po akong tinawag na sabi niya po, ate, nasusunog na yung bahay. Kaya nagpanik na po kami. Inaapula po namin yung sunog po that time pero umakyat na po kasi siya sa bubong. Kaya
ang ginawa po namin, nilabas na po namin yung lolo namin. Faulty wirings ang nakikitang dahilan ng sunog base sa investigasyon ng BFP. 1980s pa yun na pinatayo na bahay. Hanggang ngayon, wiring pa rin niya hanggang ngayon. Tinatayang aabot sa 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Paalala ng BFP sa mga residente na palagi ang suriin ang mga kawad ng kuryente sa bahay upang hindi pagmulan ng sunog. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Simultaneous ang pagdaraos ng maisog prayer rally sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang Central Luzon Caravan nagtipon-tipon muna sa Mount Samat, Pilar, Bataan para magdasal bago tumulak sa kanilang motorcade. Dumaan din ang motorcade sa Tarlac, Pampanga at Bulacan bago tumungo sa Batasan, Quezon City para sa Grand Rally. Tinagurian nila itong National Day of Protest laban sa iba't ibang isyu sa bansa. Isang candle lighting ceremony din ang isinagawa sa Maria Aurora na dinaluhan ng iba't ibang sektor at mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Nagsimula sa ilang minutong trekking hanggang sa marating na ng isang grupo ng mga environmentalist ang dinarayong talon sa Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Pakay nila ang magtanim ng higit 70 nara seedlings bilang pakikisa sa Environmental Month. Mas mainam daw na magtanim sa panahon ng tag-ulan upang mas malaki ang porsyentong mabuhay ang seedlings. Bilang adopted barangay, madalas dayuhin ng grupo ang lugar upang mapanatili ang kalinisan at maparami ang puno sa lugar. Mga fish growers sa Corimao, Ilocos Norte ang nabigyan ng ayuda mula sa gobyerno. 33 mangingisda ang napiling benepisyaryo nang aabot sa 7,000 bangus fingerlings mula sa BIFAR. Ayon sa Municipal Agriculture Office, bahagi raw ito ng rehabilitation at recovery program sa mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. CJ Torida, Ivy Hernando, Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Longganisa na sinangkapan ng malunggay ibinida ng ilang estudyante sa Lawag City. Ating tikman sa report. Kilala ang Ilocos Norte sa authentic garlic longganisa. Amoy pa lang, matatakam ka na. Produkto rin mismo ng Ilocos ang bawang kaya siguradong fresh at malasa. Pero ang classic longganisa, dinagdagan pa nila ng twist. Introducing Sikats Moringa Longganisa with sweet moringa sauce. Produkto ito ng Ilocos Norte College of Arts and Trades. Ang basic ingredients sa paggawa ng longganisa gaya ng giniling, bawang, brown sugar, suka at sesame oil. Hinuluan ng malunggay leaves. Pareho rin ang proseso sa paggawa. Paghaluin at imasa ang sangkap, pero dapat tansyado ang dami ng malunggay para hindi ma-overpower ang lasa ng longganisa. Hulmahin ng pahaba, balutin, at pasingawan ng 10 minuto. Palamigin at pwede nang iprito. Dagdag sustansya rin ang kanilang homemade moringa sauce. Mga bata, gusto nilang kumain ng vegetable. Kasi karamihan talaga sa mga bata hindi kumakain ng malunggay. So gumawa po kami innovative product aims to offer healthier alternative without compromising the rich and savory flavor that longganisa is. Ang Sikats Moringa Longganisa with sweet moringa sauce ay hindi lang rich in protein, kundi maging ang vitamins A, C, E at K. Pinaplano naman ng eskwelahan na magkaroon ng marker para sa produkto. Kasama si Revs Velasco, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.